Hinuhulma ang kasanayan ng manggagawang Pilipino sa ilalim ng administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Katuwang ang TESDA ay patuloy ang pagtatag ng pangarap sa tulong ng SBMA Center for Excellence. During the job fair, kinukulang na ang nag-a-apply. Kaya together with TESDA, naglagay kami ng kanilang facility at papalakihin pa namin para mas marami kaming natuturuan at titrain ng mga trabahador at makuha sila dito. Yung aming education enhancement skill for the workers, kailangan maging competitive din tayo. We can do it and we are training them to do it. Kasama ng manggagawang Pilipino ang Administrasyong Marcos sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilan, ang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan na ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong showbiz, sports, business at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, handa ang Presidential Communications Office o PCO na iakyat sa korte ang mga mapanirang post sa social media, lalo kung nakokompromiso ang pambansang seguridad. Ayon kay PCO Secretary J. Ruiz, sino mang vlogger o social media influencer ay may kaakibat na responsibilidad sa kanilang post at sa kanilang mga account. Ayon kay Ruiz, may ilang social media post na wala ng limitasyon sa paggawa ng fake news o pekeng balita. Lalo na yung threat na to national security. Magsasabi ka online na ganito, walang pasok. May pasok naman pala. Magsasabi ka may bomba sa ganito, bubombahin na. At syempre, paano mo hindi namang papailan yung mga ganyan? Yung nananakot. Si Communications Secretary J. Ruiz. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Napapanahon pa para bumuo ng isang regulatory body para sa mga social media site. Ito ang binigyang diin ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro upang maiwasan ang mga troll at fake news. Matuloy po sana at magkaroon talaga ng regulatory body para din po malaman natin ang bawat isa kung content creator ito, vlogger, blogger,
malaman din po natin yung identity at hindi sila nagtatago sa mga dummy accounts. Samantala, iginiit din ng opisyal ang pangangailangan ng batas laban sa troll army. Dahil dito pinagsusumikapan ng Presidential Communications Office o PCO ang pagkakaroon ng fact-checking army sa pagbabalita. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Ipaglalaban ng Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea o WPS. Ito ay sa gitna ng patuloy na pag-angkin ng China sa WPS. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, mula sa International Court of Arbitration ang desisyon sa pagkapanalo ng Pilipinas sa naturang karagatan. Ayon kay Castro, ang pagkakapanalo ng Pilipinas ay hindi basura na maaari lamang baliwalain. Ipaglalaban po natin kung ano ang ating karapatan sa ating teritoryo at sa ating maritime rights. Katulad po na nabanggit nung nakaraan po ng ating Pangulo. Sir at Communications Undersecretary Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nakatakdang imbestigahan ng gobyerno ang ulat na may padrino sa pambansang pulisya ang mga Chinese spy na naaresto. Ayon sa Malacanang, hindi ito palalampasin ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kasama rin sa aalamin ng pamahalaan ang kumakalat na ulat na mayroong donasyon sa Philippine National Police ang mga nahuling espiya. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, kasama sa isasagawang investigasyon ang mga opisyal at kawani ng gobyerno na tumanggap ng donasyon. Sa panahon po ng pandemya, nabalitaan po din natin na marami po natanggap na ambulance, na mga sasakyan, tama ba? Ambulansya, especially Davao City. Parang marami na ibigay ang China sa Davao City sa panahon po ni Mayor Sara at that time. Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ilulunsad ng Bureau of Immigration o BI ang Advanced Passenger Information System o APIS sa Pilipinas. Ito ay isang paraan para mabantayan ang seguridad ng border at mapabilis ang mga proseso sa imigrasyon. Ang paglulunsad ng APIS ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na paigtingin ang pagbabantay sa seguridad ng bansa sa pamamagitan ng digitalization. Kinikilala ang APIS sa buong mundo at ginagamit ng ibang mga bansa para magsagawa ng advanced screening sa mga pasahero bago makarating sa destinasyong bansa. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Naniniwala si Senador Sherwin Gatchalian na ang pagbabawal at pagkawala ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO ang pinakamabigat na dahilan sa pagkakaalis sa gray list ng Pilipinas. Ayon kay Gatchalian, matagal nang sinasabi ng International Financial Action Task Force na POGO ang nagiging daan sa money laundering. Nangyari ito anya sa mga dating POGO area sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Ngayon, wala na yung POGO, binanda natin, nakaalis tayo sa gray list. Ang maganda dito, magiging madali na sa ating mga OFW magpadala ng mga remittances ng pera dito sa ating bansa. Si Senate Committee on Basic Education and Ways and Means Chair Senator Sherwin Gatchalian. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, kailangan magpatuloy ang pagtugis sa mga natitira pang mga individual na nasa likod ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Senate Committee on Basic Education at Ways and Means Chairperson Senator Sherwin Gatchalian na nag-iba na ang paraan ng operasyon ng mga dating POGO sa bansa patungo sa scamming o panloloko. Bukod sa mga panloloko, napabilang din anya ang mga nangyayaring kidnapping na umano ay may connection din sa POGO tulad ng napabalitang pag-kidnap sa isang estudyanteng Chino.
kinokomment ko rin ang kapulisan at PAOK dahil aggressive sila. Kaya nga marami nahuhuli tayo at kaya marami tayong nakikitang mga raid na nangyayari. Pero importante rin ang papel ng mga punong barangay at mga mayor dahil mas kabisado nila kung ano yung nangyayari sa kanilang mga lugar. Kaya importante dito ang papel ng local government units. Si Senate Committee on Basic Education at Ways and Means Chair, Senator Sherwin Gatchalian. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Desidido ang Department of Agriculture o DA na magtalaga ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa karneng baboy. Ito ay para mapigilan ang lalo pang pagsipa ng presyo nito sa merkado. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., posible ngayong Marso na maipatupad ang MSRP matapos ang gagawing konsultasyon sa mga stakeholder ngayong linggo. Una nang sinabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na may napagkasundo ang presyo sa MSRP ng baboy na nasa 360 piso bawat kilo para sa pork kasim habang 380 piso kada kilo naman sa liempo. Sa monitoring sa bantay presyo, naglalaro sa 360 piso hanggang 430 piso kada kilo ang kasalukuyang presyo ng kasim, habang umaabot naman hanggang 480 piso kada kilo ang liempo. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa imported na bigas posibleng bumaba sa 45 piso kada kilo sa katapusan ng Marso. Sa kasalukuyan, nasa 49 na piso ang MSRP sa imported na bigas sa mga piling lugar gaya sa Metro Manila. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Kumpiyansa ang Department of Agriculture na lalo pang bababa ang presyo ng imported na bigas sa bansa. Kasunod ito ng patuloy pa ring downward trend sa presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. Sa isang panayam sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na bumaba pa sa $500 ang landed cost ng kada metriko tonelada ng imported rice na mula sa Vietnam. Kung magtutuloy-tuloy niya ito ay posible na sa katapusan ng Marso ay 45 pesos na ang maximum suggested retail price o MSRP sa kada kilo ng 5% imported rice. Sa kasalukuyan, umiiral ang 49 pesos na MSRP sa imported rice sa piling mga lugar gaya sa Metro Manila. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kontrobersyal na Oplan Katok o kampanya kontra loose firearms ng Philippine National Police o PNP sinuspinde. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chair, Attorney George Erwin Garcia, sinabi niya na nangako si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na tatalima ang pambansang pulisya sa naisin ng COMELEC. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Ipinagpapalagay ng Commission on Elections o COMELEC na suspindido ang kontrobersyal na kampanya ng Philippine National Police kontra loose firearms na tinaguri ang Oplan Katok. Ito ang pagbabahid-bahay ng mga pulis sa mga natukoy na mga may-ari ng baril na expired na ang License to Own and Possess Firearms o LTOP. Sa panayam kay COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia sa Kapokrami kahapon, kanya sinabi na nangako si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na tatalima ang pambansang pulisya sa mga naisin ng COMELEC bago nang inihirit ng COMELEC Chairman sa PNP na itigil ang Oplan Katok sa paniniwala magagamit ito ng mga kriminal para sumalisi sa mga pulis upang may sakatuparan ang kanilang masamang pakay. Ilan sa mga ito ay ang pananakot at pagpatay sa mga tukoy na gun owner na kabilang sa mga magkakatunggaling partido di kaya naman ay magkakalaban sa politika. Ang pagpunta ng ating Chief PNP sa COMELEC, nag-commit siya na ang buong organisasyon ng PNP
ay tatalima sa kung ano man ipag-uutos ng Commission on Elections. And therefore, kung napansin natin, wala tayong namomonitor whatsoever tungkol sa Oplan Katok at pinresume namin na yan ay sinuspend ng Philippine National Police dahil nasa commitment ng ating butihing chief PNP. Ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Mula sa Kampo Krami para sa Bagong Pilipinas, Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinayuhan ng Bureau of Fire Protection o BFP ang publiko na mag-ingat sa mga posibleng pagmumulan ng sunog ngayong panahon ng tag-init. Sa panayam ng Radyo Publiko Serbisyo, sinabi ni BFP Community Relations Chief Fire Inspector Gabriel Solano na dapat siguruhin ang mga gagamiting electrical device. Ayon kay Solano, madalas anya na maging dahilan ng sunog ang may kaugnayan sa elektrisidad kabilang ang overloading, loose connection at depektibong appliances. Dyan sir, yung tinatawag nating open flame. Itong open flame, ito yung mga naiiwang niluluto. Madalas kasi na nangyayari sir is naka-open yung kalan, naka-open yung stove, nagluluto, pero yung mga kababayan natin may ibang ginagawa. No? Doon sa kapabayaan na yun sir, marami tayong naitatalang sunog. Pangatlo sir is yung embers, no? Mga baga. Kadalasan po dito, number 1 po dito sa mga baga na to is yung pong upos ng sigarilyo. Si BFP Community Relations Chief Fire Inspector Gabriel Solano. Ang Pilipinas ngayon kasama si Ben Blones. Samantala, bilang paghahanda sa tag-init, ipinag-utos ni Bureau of Corrections o Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. ang madali ang pagbili ng damit na sando para sa mga Person Deprived of Liberty o PDL upang maiwasan ang sakit na dulot ng mataas na heat index. Kasabay nito, tiniyak rin ni Katapang ang tuloy-tuloy na supply ng tubig sa lahat ng pasilidad ng Bucor. Samantala, inatasan ni OIC Deputy Director General for Reformation Maria Cecilia Villanueva ang mga hepe ng health services sa lahat ng piitan na magbantay at agad mag-ulat sa loob ng 24 na oras ng anumang kaso ng sakit na may kinalaman sa init ng panahon. Patuloy na minomonitor ng Bucor ang sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng mga PDL ngayong papalapit na ang tag-init. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayan na naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, Department of Trade and Industry at lokal na pamahalaan sa Ilocos Norte, nagsama-sama para sa Techno Mission sa Marikina at Laguna. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Nagkamayat ti Department of Trade and Industry ken ti lokal gobyerno iti ili ti Vintar tapno mapasaya at ti lokal nga industriya. Naisayang kat ti duang aldaw a technology mission to the footwear industries iti Marikina ken Laguna iti napalabas sa lawas nga indolwan ti DTI Ilocos Norte kadwada dagiti kaming ti LGU Vintar agraman dagiti micro entrepreneurs manipod iti loom weaving, bamboo ken creative industries. Iti umuna nga aldaw ket napan ti delegasyon iti Marikina City, the show capital of the Philippines ket ditoy anay pakita kadakwada dagiti serbisyo ang mabalin nga adawen ti LGU Vintar manipod iti DTI Center for Innovation and Technology for Entrepreneurs wenno site. Segon ti DTI Ilocos Norte, naipakita kadagiti taga Vintar adagiti showmaking facilities ken naadalan da kadagiti orientations. Kabayatan na ti Philippine Footwear Federation Incorporated ti mangiman-manihir kadagiti DTI shared service facilities kasi ti high value custom made footwear
and Leather Goods ken ti Philippine Footwear Academy. Ti PFFI ket nabuangay tapno i-representar na ti pagilyan iti beneg ti footwear industry idinto ti Philippine Footwear Academy ken may konsiderar a kauna na footwear school iti Southeast Asian region. Iti may kadwangal daw nagturong ti delegasyon iti Liliw, Laguna ket nagpatang ti Mayor ti Vintar ken ti Mayor ti Liliw, Laguna para ti kolaborasyon ken trigagay amadaan ti showmaking industry iti Vintar, Ilocos Norte wenno maawagan to iti show capital of the North. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani, yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo, 20 lokal na pamahalaan sa La Union, ginawaran ng 2024 Good Financial Housekeeping Certification. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Nakaaramid manan di pakasaritaan ti probinsya ti La Union, pabayan ti panakapasana iti 2024 Good Financial Housekeeping Assessment, karaman ti 20 component o local government units daytoy. Daytoy agapuanan ket mangipakita iti panagkomit ti probinsya, iti financial transparency, accountability ken nasaya ta panang tarawidwid iti pondo ti publiko. Tapno magunod daytoy a sertifikasyon, masapol atong palen dagiti LGU, dagiti pagalagadan ken paganurutan iti accounting ken auditing. Ramanan daytoy iti pananggunod iti unqualified wenno qualified commission on audit opinion para iti dagos a napalabas atawen kastamet tinananay a panangtungpal iti full disclosure policy iti lokal a budget ken financial bid ken public offerings. Ti sertifikasyon ti Good Financial Housekeeping ket natanok a panangbigbig iti dedikasyon ti La Union iti nasaya at a panagturay. Baben ti pananggunod iti daytoy a milestone mangikadeng ti Region 1 iti pagrukudan para iti kinalawag ken panagsumbat iti lokal nga administrasyon. Manipod RP Ago, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Morongan. Department of Agriculture naglaan ng mahigit 118 milyong pisong pondo para sa patuloy na implementasyon ng SAAD Phase 2 sa Rehiyon 8. Ang detalye ng balitang ito mula kay Diane Camplon. At a Special Area for Agricultural Development or SAD program, ang Department of Agriculture 8 in padayon nga ginimplementar karayon 8 hapag papatuman. Hin mga programa may panuyo pagkabot hantumong may kalabutan ha poverty reduction, food security nga empowerment ha mga parag-uma tikang padton tuig 2017. Kasumpay hini hapag papadayon han mga programa, ang ahensya naglaan hin pondo para mapatuman ang mga aktibidad ha ilarumhan programa yan ang tuig 2025. Dinan pondo nga nakalaan na abot sobra 118 million pesos para hanapat hininga components. Ano social preparation, food production and livelihood or FPL, marketing assistance and enterprise development or MAED, ngan program management office or PMO. Hapag kaya naada na social preparation stage ang Department of Agriculture 8 hapag papatuman hansaad phase 2. Tikang diniha syudadhan Borongan, Diane Camplona para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Diane. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. Ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS payout sa District 2 ng Southern Leyte ibinalik na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Gemma Destriza.
Mikabat sa 9,000 ka mga beneficiaries sa assistance to individuals in crisis situation kud AX ang nakadawat sa ayuda gikan sa gobyernong Marcos. Mao kinanasayran gikan sa mga kawani sa DSWD kinsa may nagpahigayon sa pang-apod-apod sa mga payout. Ang nasuyng pundo nahiabot sa District 2 gikan sa atong gobyerno sa pagpaningkamot usab ni Congressman Kukuya. Sumapa sa mga kawani sa DSWD pinakaubos nga dadawat sa sub-beneficiaryo tag 2,000 pesos ang kantidad. Samtang lain usab nga mga payout ang ipahigayon sa mga LGU sa ingon man sa tingog party list sa sunod adlaw dinhi sa District 2 sa lalawigan sa Southern Leyte. Kainumduman nga nagasunod-sunod na karon ang mga payout nga gikan sa atong gobyerno sa mga nagkalain-lain nga sektor sa Katilingban. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte, Gemma Destriza Narit, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Gemma. Yan na ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Mula sa Cagayan de Oro, Department of Agriculture, Regional Field Office 10 naglunsad ng pagsasanay sa hydroponics para sa mga empleyado ng Philippine Regulatory Commission bilang pagsuporta sa urban gardening at food security. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Orellana. Upang itaguyod ang urban gardening, nagsagawa ng oryentasyon sa hydroponics ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 sa pamamagitan ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program para sa mga empleyado sa Philippine Regulatory Commission kung saan nasa mahigit kumulang 20 empleyado ng PRC ang binigyan ng impormasyon tungkol sa pangunahing kaalaman sa hydroponics. Kasunod dito ang isang hands-on demonstration na pinangunahan ng NUPAP-10 Alternative Focal Person Ronald Alan P. Camado. Ipinaliwanag ni Camado ang kahalagahan ng mga sustainable farming practices tulad ng hydroponics upang makatulong sa food security. Ito ay isang paraan sa pagtatanim ng mga halaman na nakasalalay sa nutrient water na nagbigay ng pakinabang para sa mga taong may limitadong espasyo para sa mga halaman. Bilang karagdagang suporta sa mga kalahok, ipinamahagi ang impormasyon tungkol sa hydroponics kabilang ang isang step-by-step guide at practical na tips upang simulan ang kanilang sariling hydroponic gardens. Ang inisyatibong ito ay bahagi rin ng 10-puntong agenda ni Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kidesita sa Orellana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Teza. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Lungsod ng Dapitan, Zamboanga del Norte, patuloy ang paghahatid ng serbisyo sa mga residente sa pamamagitan ng serbisyo bilis sa barangay program. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Nagpadayon ng kagamanan lokal sa lungsod sa Dapitan, Zamboanga del Norte sa paghatod og libreng serbisyo sa nagkalain-laing barangay pinaagi sa serbisyo bilis sa barangay o SBB program. Adunay 162 ka mga individual ang nakapahimulos sa libreng medical consultation ug nakadawat usab kini og libre nga tambal ug bitamina. 22 usab ka mga residente ang miagi sa libreng dental services samtang 37 ang benepisyaryo sa libreng tuli nga gipanguluhan sa City Health Office o CHO. 406 ka mga pamilya ang nahatagan og tig 5 ka kilo nga bugas ilalom sa buhatan sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO. Gawas pa niini ang Civil Registrar Office mitabang alang sa late registration sa pipila ka mga residente ug ang City Agriculture Office naghatag og ayuda sa mga mag-uuma. Pipila lamang kini sa mga serbisyong gipahinungod ilalom sa SBB program ug sa mga umaabot nga adlaw magpadayon kini sa uban pang mga barangay. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. Iligan City, nakiisa sa modifikasyon ng oras sa trabaho ng mga empleyadong Muslim bilang pakikiisa sa paggunita ng Ramadan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Ang Iligan City may duyog sa pag-usab sa oras sa trabaho sa mga empleyadong Muslim atol sa ilang pagpuasa sa tibok buwan sa Ramadan. Kini subay sa gipagawas nga opisyal nga memorandum gikan sa National Commission on Muslim Filipinos kon NCMF sa pagbago sa oras sa trabaho sa atong mga kaigsuunang Muslim Filipino gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Gihimo kini sa alas 7:30 sa buntag hangtod sa alas 3:30 sa hapon. Nalipay ang gidaghanon sa mga Muslim Filipino nga nagpuyo sa dakbayan sa Iligan sa nasamkit nga kausaban sa ilang oras sa trabaho. Giingon dako kini og tabang sa pagpapagaan sa ilang pagpuasa tungod kay sayo sila makauli gikan sa trabaho. Ang nasamkit nga memorandum nakaangkla usab sa Civil Service Resolution number 81-1277 nga naghatag og flexible work arrangement o FWA sa atong mga kaigsuunang Muslim sa tibok nasod. Mula sa RP1 Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad. Yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Darito si Steph Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayo muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Ibinahagi ng S&P Global na bagamat palago ng palago ang manufacturing sector noong nakaraang buwan, mas mabagal ito sa naitala noong buwan ng Enero. Sa isang ulat na inilathala nitong Lunes, sinabi ng S&P na ang Philippine Manufacturing Purchasing Managers Index o PMI ay bumagal sa 51 noong Pebrero mula sa 52.3 noong Enero. Ang PMI na mas mataas sa 50 ay nagpapakita ng pagbuti ng sektor habang ang mas mababa sa neutral score ay nagpapakita ng panghihina. Gayunpaman, sinabi sa ulat na sa kabila ng bahagyang pagbagal sa paglago sa mga bagong order at moderated output, naiangat ng mga manufacturer ang kanilang employment levels sa unang pagkakataon sa loob ng 3 buwan. Nakasaad din na nananatiling kumpiyansa ang mga manufacturer hinggil sa outlook para sa produksyon sa susunod na 12 buwan. Umaasa naman ang mga kumpanya na magpapatuloy na bumuti ang demand trends kung saan maaaring makatulong ang darating na halalan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, nasa mahigit 1.3 bilyong piso na ang halaga ng mga barya na idineposito sa pamagitan ng coin deposit machines o CODMs ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ang kabuang coin collection ay nasa 1.308 billion pesos hanggang nitong Pebrero 15. Ang halaga ay katumbas ng 326.18 milyong piraso ng barya mula sa 299,457 transactions. Inilunsad noong Hunyo 20 ng taong 2023
Pinapayagan ng CODM project ang mga customer na kumbinyenteng ideposito ang kanilang legal tender coins na ikikredit sa kanilang GCash o Maya electronic wallet accounts at i-convert sa shopping vouchers. Sinusuportahan ng coin deposit machines ang coin recirculation program ng BSP upang maibalik sa sirkulasyon ang mga nakatagong barya para maserbisyuhan ang currency needs ng bansa. Sa kasalukuyan, ang BSP ay nakapag-deploy na ng CODMs sa partner retail establishments sa Greater Manila area. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nakakuha ang Bases Conversion and Development Authority o BCDA ng 1 bilyong pisong halaga ng pamumuhunan mula sa lease agreement sa Camp John Hay sa Baguio. Ito ay halos 2 buwan makaraang mag-take over ang ahensya sa dating American Military Base. Ayon sa BCDA, lumagda ito sa 75 lease agreements, karamihan o 70 rito ay residential lease agreements sa local at foreign nationals. Ang lease agreements ay kinabibilangan din ng commercial arrangements sa Metro Pacific Investments Corporation o MPIC subsidiary, Landco Pacific Corporation, Stern Real Estate Development Corporation, Amare La Susina, Gulf Plus Management Incorporated o GMI, Duck World Philippines at Top Taste Trading Incorporated. Ang BCDA ay nag-take over sa Camp John Hay noong Enero makarang pagtibayin ng Baguio Regional Trial Court sa isang kautusan na may petsang Enero 3, 2025 ang ruling ng Korte Suprema at ibinasura ang apela ng Camp John Hay Development Corporation o CJH DevCo na pigilan ang full return ng ari-arian. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, dumako naman tayo sa ating balitang pampalakasan. Narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Itinampok si Filipina tennis star Alex Ayala sa kampanya ng Women's Tennis Association o WTA na pinamagatang Rally the World at sinamahan ang mga sikat na players sa buong mundo. Si Ayala ang kaisa-isang Filipina player sa WTA Tour. Ang kampanya na inilunsad ng WTA sa kanilang mga social media platforms ay ipinapakita ang sakop ng women's tennis sa buong mundo at ang mga storya ng mga atleta para maabot ang kanilang pangarap. Ipinakita ni Ayala na naging kauna-unahang Filipina na manalo ng Junior Grand Slam singles title kasama ang ilan sa mga malalaking pangalan sa larangan ng tennis katulad ni Coco Gauff, Carolina Muchova, Mira Andreeva at Victoria Azarenka. Kasama din sa listahan sina Elina Svitolina, Xinyu Wang at Erin Rotleff. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi maglalaro ang veteranong setter na si Gia de Guzman para sa Creamline sa parating na 2025 AVC Women's Champions League. Pagtutuunan ng pansin ni de Guzman ang kampanya ng Denso A-Ribis sa 2024 to 2025 season ng SV League sa Japan.
Magtatapos ang kanilang season itong Mayo habang ang Women's Champions League ay nakatakdang ganapin sa PhilSports Arena mula Abril 20 hanggang 27. Kinumpirma ito ng asawa ni Gian na si Miguel sa kanyang social media habang binigyan diin na nagsusumikap ang A-Rebies na makapasok sa championship round. Kasalukuyang may 25-9 record ang A-Rebies, sapat para makihati sa ikalawang pwesto sa Division 1. Samantala, inulit ng Creamline ang suporta nila sa kampanya ni De Guzman sa Japan. Sa isang pahayag, sinabi ng Creamline na kinikilala nila ang pagsisikap ni De Guzman na ipinapakita ang kanyang dedikasyon sa sport ng volleyball. Kakatawanin ng Cool Smashers ang Pilipinas sa Women's Champions League kasama ang Petrogas Angels na inanunsyo ni Premier Volleyball League o PVL President at Philippine National Volleyball Federation o PNVF Vice President Ricky Palau. Habang hindi inaasahang maglalaro si De Guzman, hindi pa rin sigurado kung makakapaglaro si Creamline Import Erica Staunton dahil nakikipagnegosasyon pa rin sila sa American Spiker. Tinulungan ni Staunton ang Creamline para kunin ang kampyonato ng 2024 Reinforced at Invitational Championships bilang parte ng Grand Slam ngayong season. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mukhang patungo sa tamang direksyon ang University of Santo Tomas sa parehong UAAP Men's at Women's Volleyball Tournaments. Malaking salamat sa kontribusyon ni Angge Poyos at Popoy Colinares. Pagkatapos paghatian ng panalo at talo ang kanilang unang dalawang laro sa Season 87, kapwa ang Golden Tigresses at Golden Spikers ay nagrehistro ng perpektong linggo mula Pebrero 26 hanggang Marso 2 sa pamamagitan ng sweep sa kani-kanilang dalawang laban. Dahil sa mga panalo, nakuha ng UST ang ikalawang pwesto sa dalawang dibisyon. Si Poyos at Colinares ay kapwa pinangalanan bilang Collegiate Press Corps o CPC UAAP Players of the Week na hatid ng Philippine Sports Commission o PSC. Nagpakawala ang Season 86 Rookie of the Year na si Poyos ng season high 28 puntos mula sa 24 na attacks, 3 blocks at isang service ace sa panalo ng Golden Tigresses laban sa De La Salle Lady Spikers 25-12, 22-25, 13-25, 25-23 at 15-13 noong Miyerkules. Sinundan ni Poyos ang kanyang season high sa pamamagitan ng pagkawala ng 21 puntos sa 25-21, 20-25, 25-13 at 27-25 panalo ng koponan laban sa Adamson Lady Falcons nitong Sabado. Sa kabilang banda, kahit hindi siya orihinal na nagmamando ng opensa, ang middle blocker na si Colinares ay ipinakita ang kanyang lakas sa pamamagitan ng magkasunod na double-digit scoring laban sa LaSalle at Adamson. Nagrehistro ng 17 puntos mula sa 11 attacks, 5 blocks at isang service ace sa 25-21, 25-20 at 25-16 panalo ng Golden Spikers laban sa Green Spikers noong Miyerkules. Sinundan ni Colinares ng 10 puntos sa 25-18, 25-15 at 25-23 panalo ng koponan laban sa Adamson nitong Sabado para sa 3-1 record katabla ang reigning champion National University sa ikalawang pwesto ng team standings. Nalagpasan ni Colinares ang kapwa UST player na si Dux Yambao, Leo Aringo ng NU at ang tambalang FEU na sina Miko Espartero at Drix Saavedra para sa weekly honor. Ang tatlong sunod-sunod na panalo ng Golden Spikers ay nangyari kahit wala si reigning most valuable player Josh Ibanez na nagtamo ng grade 2 right ankle sprain sa pagbubukas ng torneo.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang na mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito naman si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Narito na ang ratsyada ng mga chika. Ito, usap-usapan ng mga netizen ang Instagram story kamakailan ng kapuso actor na si Tom Rodriguez kung saan makikita ang isang babaeng may kargang bata habang nasa beach. And medyo malayo kasi ang shot mula sa dalampasigan kaya hindi naman kita ang mukha ng babae at ng bata na sinasabing quote-unquote mag-ina o partner at baby ni Tom ayon sa espekulasyon ng mga netizen. Kaya naman tila sinita pa nga ng mga netizen itong si Tom dahil pinahirapan pa raw sila sa pagsagap ng chika dahil kailangan pang i-zoom o lakihan ng larawan para masilip ang mukha nila. Isa pa, kahit i-zoom in pa raw, wala ring mapapala dahil nakatalikod naman daw sina Tom o yung babae at yung bata sa camera. Kaya ang tanong ng ilang mga netizen natin dyan, sino kaya si girl? At parang foreigner yung body structure. Kasabay niyan ay nakantsaw pa itong si Tom na sana ay lumapit man lang sa camera upang makita. Ika nga nila, i-close up na yan Tom, be brave, be bold, let's go. At matatandang inamin na ni Tom sa panayam kay Boy Abunda na masaya ang lagay ng kanyang puso at batay sa mga cryptic post niya noon pa man ay tila sinasabi niyang may baby boy na siya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika for today, nagbigay na ng reaksyon ang PBA o Philippine Basketball Association player na si Kaylan Kyongson kaugnay sa bulong-bulungan na may relasyon umano sila ni BINI member Aya Arceta. Sa isang panayam sa basketballista noong Marso 3, sinabi niya kung paano niya nakilala itong si Aya. Sabi niya, quote-unquote, I met her through a mutual friend and she is a great person. But I'm not gonna speak on her personal life anymore than that. Sabi ni Kaylan. Samantala, hindi naman niya itinanggi na isa raw siyang Bloom ang katawagan sa mga umiidolo sa nasabing girl or Pinoy girl group. Anya, quote-unquote, I'm a BINI fan. For sure, love their music. At ito, matatandang nagsimula ang intrigang yan nang kubalat ang chikang nakita umano si Aya na nanonood sa isa sa mga laro ni Kaylan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
At sa huli nating chika for today, nagpaabot ng bukas na mensahe ang social media personality at pambansang tinaguriang pambansang lalaking marites na si Christian Sian Gasa sa ina ni Catherine Bernardo na si Min Bernardo. Sa Facebook post ni Sian nitong Marso 3, tinanong niya si Mami Min kung gusto raw ba niyang magaya si Catherine sa singer-songwriter na si Jake Cyrus. Saan ni Sian sa FB post niya, quote and quote, Mami Min Bernardo, nasa hustong edad na po yung anak mo. 28 years old na si Catherine, alam na niya ang tama at mali. At dagdag pa ng online celebrity, bakit mo po pinagbabawalang kausapin si DJ? Bakit mo po siya kinokontrol? Gusto mo po ba magaya siya kay Jake Cyrus? Ngunit sa kalagitnaan ng chikang ito ay nagpaalala itong si Mami Min na ina ni Catherine na huwag daw magpapaniwala basta-basta sa mga pekeng balita. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat. Yan ang ating Showbiz Balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison, Anthony Pimentel, at kay Hiro Lazaro. Gayon din sa ating intern na si Henry Doblas. Maraming salamat din sa ating mga executive producer ngayong araw na ito, kina Jerome Toledo at Steph Vicente. Sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating balitang negosyo kay Steph Vicente, sa ating balitang pampalakasan kay Leo Magpayo, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.